Amen. So, magandang gabi po sa lahat. Sa muli ito yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang, Haro. At yan po ang ating headquarter dito. Dito po tayo nag-iipon every Sunday. And every time na meron po tayong Bible study. At kumusta na po kayo? Magandang gabi sa lahat. At sa ngayon ay patuloy tayo sa ating pag-aaral, sa ating Bible study. At yung mangyayari ang Wednesday natin ay magiging panahon na ito ng Q&A, question and answer. Kasi po marami pong mga tanong na tinatanong po sa atin. Kaya hindi po natin maiwasan na sagutin yan, yung mga tanong na yan, para sa clarification, kaliwanagan po ng ating mga kapatid na nagsusubaybay po ng ating Bible study. Ulitin ko po, itong Bible study na ito ay hindi po ito upang tayo ay kumuha ng mga likes, hindi po ito para kumuha tayo ng mga followers, kundi ang objective po nito ay para po maihatid sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga relatives, sa ating mga friends, sa ating mga kababayan, ang tamang gospel, sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. At alam naman po natin na yung gospel na yan ay halos hindi itinuturo sa mga denominations sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, dahil nga ang nakasanayan nila at ang tinuturo nila ay yung gospel of the kingdom na para lamang sa Israel. Yan yung kingdom na i-promise kay Abraham diyan sa Genesis chapter 12 na magiging great nation sila, and through that nation they will actually bless or evangelize the whole world, through that great nation. At alam naman natin na yung gospel na yan ay hindi na po yan makakaligtas ng kahit na isang kaluluwa sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, dahil nga po ay naipostpone yung prophetic program sa Israel dahil sa kanilang pag-reject sa kanilang Messiah, sa kanilang Savior, sa kanilang King, sa King of that kingdom. At nung postponed po yan temporarily in Acts chapter 7, ay nagkaroon po ng transition period sa Book of Acts, chapter 8 hanggang 28. At alam naman po natin na pagkatapos ng transition na yan, ay naging effective po ang tinatawag natin ditong Gospel of the Grace of God. Umpisa pa diyan sa Acts chapter 9, nung iniligtas ng Panginoong Hesukristo ang kanyang number one enemy na si Saul, ang pangalan noon Saul, at ni-reveal sa kanya yung bagong programa na tinatawag na mystery program, and that mystery program is at work at this moment of time. Kaya yung gospel na itinuturo halos ng mga denomination, ng mga religions ngayon, ay yung gospel doon na na-postpone, na para lamang sa Israel. At hindi talaga makakaligtas ng kahit isang kaluluwa yan sa panahon ngayon. Kaya please, I am pleading sa ating mga kapatid na RD na nagra-rightly divide at
nakabilib sa gospel of the grace of God to please sa kahit anong paraan, no? Sa kahit anong paraan na inyong magawa ay tulungan natin na maikalat natin, maiparating natin sa ibang mga tao yung gospel of the grace of God. At yan ang trabaho natin bilang mga ambassadors, no? Tayong mga ambassadors ngayon sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Okay? So, meron pong tanong sa atin, isang kapatid. Kailangan po daw ba natin mag-pray? No? At bigyan po natin ng daan, ng kasagutan yung ang tanong na yan. At last Thursday, sa ating Bible study, sumagot din po tayo sa isang katanungan. At nasabi ko po doon na dapat mag-aaral tayo ngayon about sa dispensation of the grace of God. Ngunit dahil po sa pagbigay natin ng daan sa mga katanungan, yung ating Wednesday Bible study ay gagawin nating Q&A, no? Ang pagsagot sa mga tanong kung mayroon po tayong katanungan. At sisikapin po natin mag-try pa tayo ng isang araw kung makaya pa po natin sa ating mga schedules, kung okay lang din po sa inyo, na maglaan tayo ng isa pang araw, no? At mag-series Bible study tayo ng isang book. Siguro okay naman yon. At God willing na madagdagan pa ng isang araw yung ating Bible study. Kung pwede nga lang gabi-gabi, no? Gabi-gabi, sana gawin natin. Ngunit alam naman ninyo na bawat isa sa atin, busy din. May mga gawain din po tayong secular. At na dapat din po nating bigyan ng pansin ng ating time. Kaya let us pray na madagdagan pa ng isang gabi ang ating Bible study. At I'm praying na makapag-series po tayo ng isang book sa ating Bible study. Every Sunday, nagsiseries po tayo doon sa Book of Acts, sa transitional book. At andyan na po tayo sa chapter 30 ng Book of Acts. Sa ngayon, sasagutin natin yung katanungan ng ating kapatid na kung tayo bang mga members of the church, the body of Christ, ay kailangan should pray, no, the so-called Lord's Prayer. Diyan sa Matthew chapter 6, ano? Chapter 6 verse 9 to 13. Kailangan po ba nating mag-pray ng tinatawag nila na Lord's Prayer. Okay? So, yan ang atin pong sasagutin ngayon. At bago po yan, sa ating mga kapatid, sa ating mga friends, kung hindi pa po kayo naka-believe sa gospel of the grace of God, upang maligtas po at wala na po talagang ibang gospel na makaligtas po sa atin sa panahon ito ng grasya, ay mananampalataya po kayo na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng inyong kasalanan according to the scriptures, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Pag nag-believe po kayo sa gospel na yan, ay automatically the Holy Spirit will baptize you. Okay? The word baptize means join or submerge or ilalagay kayo sa church, the body of Christ, no? Yan po ang katotohanan diyan. Yan yung baptism natin ngayon sa panahon ito. Wala pong water yan. At hindi pastor o sino mang apostol o sino mang evangelist o teacher ang pwedeng mag-perform ng baptism po na yan.
Ang pwede lang po mag-perform yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit po lamang. No? Kaya nga yung baptism ng water ngayon, pastor nyo gumagawa niyan, hindi po yan katanggap-tanggap sa panahong ito ng grasya, ng dispensation of the grace of God. Okay, bago po tayo mag-umpisa po sa ating pagsagot sa katanungan na yan, ay kailangan po natin mag-pray. Ama na banal, salamat po sa iyong opportunity na naman na ibinigay sa amin na makapagpatuloy kami sa pag-aral ng iyong mga salita, rightly divided. Salamat po sa truth na ito na nabukas ang aming kaisipan sa katotohanan na yung pag-aaral ng iyong Bible, ng iyong mga salita, ay magkaroon lamang kami ng tamang pagkaintindi kung kami po ay matuto mag-rightly divide ng iyong mga salita as instructed by you through Paul in 2 Corinthians chapter 2 verse 15. Salamat po na naging maliwanag po sa amin yan at sana po ay ma-achieve ang objective ng Bible study na ito na maihatid din po yung gospel of the grace of God sa aming mga friends na hindi pa naligtas, sa aming mga relatives, sa aming mga kakilala, katrabaho, mga classmate ng mga estudyante, ng mga art ligtas na, at kung sino man po ang makadinig na hindi pa po nakabilib sa gospel. Sana po ay magkaroon sila ng pangunawa at makabilib po sa gospel of the grace of God upang para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Yan po ang aming pakay. Hindi po kami after sa mga followers, hindi po kami after sa mga views. We are after na makarating ang iyong kaligtasan, ang gospel of the grace of God, sa pinakamadali, pinakamabilis na pamamaraan dito sa social media. We pray in Jesus' name. Amen. So, actually, itong pag-aaralan natin ngayon ay isang verse o isang topic na magbibigay sa atin ng liwanag na hindi lahat talaga sa Bible ay para sa isang tao. Hindi lahat sa Bible ay dapat natin sundin at gawin whatever written in the Bible. Because the truth is that there are instructions for us to obey in the Bible, and there are also instructions that only for our learning. Pwede nating basahin, pwede nating estudyuhan, pwede nating pag-aralan, ngunit hindi po natin pwedeng i-apply at gagawin sa ating mga sarili dahil nga po ito ay hindi po instruction para ating gagawin. No? For the longest time, ito yung isa, this is one that we always do. And we were taught that we must pray this prayer. Okay? Yan po ang isa sa mga naturo sa atin. Lalo na po sa church ng mga Catholics at iba pa mga religions na nagtuturo na dapat natin i-pray itong so-called Lord's Prayer. Maliban sa ibang mga denominations like Baptist and other denominations na hindi po nila ito pinapractice gaano, ngunit hindi din po nila ma-explain kung bakit nila hindi pinapractice, at kung anong dahilan kung bakit hindi nila pinapractice. Although, hindi rin nila ito isinasantabi or hindi rin nila ito sinasabi na hindi ito nila kailangan. Ibig sabihin na hindi lamang nila naintindihan kung ano po talaga itong Lord's Prayer na to. Number one, unang-una po, ang masagot po sa ating pag-aaral ngayon ay ang katotohanan na ito po ay hindi panalangin ng ating Panginoon.
this is not Christ prayer. Hindi po panalangin ni Jesus Christ, ng ating Panginoon po ito ni Jesus Christ. At hindi po siya nananalangin nito. Dahil po, kung siya po ay manalangin nito, ay hindi na po siya God. Bakit? Isang line po dito, sinasabi dito, sa verse 14, sabi na dito, verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. So, ibig sabihin, kung prayer ito ni Jesus Christ, meron po siyang kasalanan. If Jesus Christ prayed this prayer, Jesus Christ admitted that He committed sin. And if Jesus Christ committed sin, ibig sabihin nun, hindi po siya God. Kaya nga po, yung verse na yan, yung verse 12 na yan, sa prayer na yan, na tinatawag nilang Lord's Prayer, hindi po talaga ito panalangin ni Jesus Christ. Dahil kung nanalangin si Jesus Christ nito, inaamin niya na meron siyang kasalanan. Dahil ang line na ito, sabi dito, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Okay? So, nasagot na yon. Yung katanungan, kung si Jesus Christ ba nag-pray nito ay hindi. Bakit ito sinasabi ni Jesus Christ? Mamaya, sasagutin natin yan. Dahil, sagutin na lang pala natin, dahil nga itong prayer na ito, ay prayer ito dapat ng mga apostles ni Jesus Christ at ng mga taga-Israel. Bakit? Bakit? Tingnan natin. Sa Luke chapter 11 verse 2, doon natin maintindihan kung bakit po ay paano nangyari ang prayer na ito. Bakit sinabi ni Jesus Christ ito? Punta tayo sa Luke chapter 11 verse 2. Luke chapter 11 verse 2. Andito may record din po. Dito yan. Sabi dito, verse 1, umpisa natin pagbasa sa verse 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So, meron siyang disciples, while Jesus Christ was praying in a certain place, one of his disciples, after he finished praying, one of his disciples asked him, requested Jesus Christ to please, Lord, teach us to pray. So, ang prayer na ito ay turo ni Jesus Christ kung paano dapat mag-pray ang mga apostles, ang mga disciples niya, at ang Israel mismo, ang lahat ng mga Jews, kung paano dapat sila mag-pray. So, sabi ni Jesus Christ in verse 2, and he said unto them, ito na yon, pagkasabi ng kanyang disciple, Lord, pwedeng turuan mo kaming mag-pray? Kagaya ng ginagawa ni John the Baptist, tinuturuan niya yung kanyang mga disciples mag-pray. So, parang itong disciple na to, medyo may observation siya kay John the Baptist na yung mga disciples ni John the Baptist ay kanyang tinuturuan mag-pray. So, itong disciples na ito, itong disciple na ito, medyo matalino din, Kasi siya mismo ang nagtanong, Lord, pwede turuan mo kami mag-pray as what John did to his disciples. So, in verse 2, sumagot si Jesus Christ, and he said unto them, when ye pray, say,
What? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. So, yan ang unang itinuro ni Jesus Christ sa kanila. Kung paano sila mag-pray. Kung ano sila mag-pray. At ang itinuro ni Jesus Christ sa kanila, listen to this, to his disciples, apostles, yan yung turo na ito, para sa mga Hudiyo, sa mga Jews. Hindi tayo kasali kahit na Gentiles during the time, no? During that time mismo na itinuro ito ni Jesus Christ, ay hindi niya sinabing mag-pray kayo nito. Hindi ito sinabi na tayo na members of the church, the body of Christ, ay mag-pray din ng ganito. Okay? Sabi niya dito, thy kingdom come. Thy kingdom come. So, tinuruan sila ni Jesus Christ to pray for their kingdom to come. So, ibig sabihin mga kapatid, yung kingdom that was promised to Abraham, that they will become a great nation, and through them all Gentile nation will be blessed. Yan ang inyong i-pray na dumating na. Tatanungin ko kayo. Alam nyo, if you are a Gentile, then you will pray this passage, thy kingdom come. You are praying, you are asking to the Lord something that He did not promise unto you. Kung isa kang Gentile, mag-pray ka nito. Alam mo, para kang sabihin na lang natin, ayoko na lang magsabi pala, no? Sabihin natin, para kang naghihingi ng bagay na never maibigay sa iyo ng Panginoon. Ang masama nito, pag hindi naibigay sa iyo, magagalit ka pa. Magagalit pa tayo dahil hindi tayo sinagot ng prayer natin. But itong prayer na to, pag isa kang Gentile or member of the church, the body of Christ, then you will say these words, no, asking for your kingdom to come, talagang napakabalingag nito. Out of tune, kung baga pa sa gitara, wala sa tuno, you are asking something that never will be given to you. Dahil itong kingdom na ito was only promised to the Jewish people, at yan yung kingdom, millennial reign ni Jesus Christ. Yan yung kanyang 1,000 years reign on earth, kingdom on earth. Yan yung kanilang pinipray na sana dumating na yan. At sa totoo lang, padating sana, andyan na sana yung kanilang king. But, ano nangyari? Yung prayer nila na itinuro sa kanila never been answered by God. Why? Because they killed their Messiah. They did not accept their Messiah, their king, and actually, the giving of the kingdom was postponed in Acts chapter 7. You know, alam mo, if you read the Bible from Genesis chapter 12 until Acts chapter 7, it is all about the kingdom of God that was promised by Him to Israel, to Abraham, to Isaac, to Jacob. If you read Genesis chapter 12 hanggang Acts chapter 7, it's all about kung paano niya gagawin at ibigay yung kingdom na yan. It's all about Jesus Christ na magiging king ng kingdom na yan. The problem, dumating na lang si Jesus Christ, hindi pa rin nila alam at maintindihan. Kaya nga sinabihan sila ni Jesus Christ, kayong mga Hudiyo kayo. Alam, pagka
umaga, pagtingin nyo ng silangan at pumupula yung silangan, sabihin nyo, darating ang ulan. Ang galing nyo, marurunong kayong bumasa ng signs ng panahon. Ngunit hindi nyo nalaman ang sign na yung Son of Man is already in the midst of you. Nasa gitna na ninyo. Ha? Alam mo, sabi niya, Thy kingdom come. Walang promise sa atin sa body ni Christ na kingdom. Kaya, pag ikaw ay member ng body of Christ, din yan ang sasabihin mo, yan ang prayer mo, para kang gitarang wala sa tono. Maling-mali yung awit mo. Okay? Then, sabi niya, Thy will be done. As in heaven, so in earth. Alam mo, pag dumating na yung kingdom na yan, na pinipray nila, na sinabihan ni Jesus Christ, yan ang ipray nyo na dumating na yan. Kasi, the will of the Father in heaven will be implemented in that kingdom. Kaya sabi niya, Thy will be done as in heaven, so in earth. Pagdating ng kingdom na yan, sa time na 1,000 years reign ni Jesus Christ, sa kingdom na yan, the will of God in heaven will be implemented on earth. Ha? Kung ano yung will niya doon, yan din ang mangyayari dito sa earth. Sa ngayon, yung will ng Panginoon, ang heavenly will ng Panginoon ay hindi ma-implement ngayon sa earth, ngayong panahon na ito. Bakit? Because this present evil world is being run and controlled by Satan. Hindi pa? Ha? Na Satan was already defeated on the cross, but the tawag nito, yung pagbawi ng kingdom, mangyayari pa doon. Pagbawi ng earth na ito, mangyayari pa doon sa millennial second coming ni Jesus Christ, pag-establish niya ng kanyang earthly kingdom. Okay? Give us this day, give us day by day our daily bread. That was the second teaching of Jesus Christ na dapat nila gawin. Alam mo, si Jesus Christ hindi kailangan humingi ng ganito, Lord, give me my daily bread. Hindi kailangan ni Jesus Christ mag-pray ng ganyan. Kaya, sa mga nagsasabi, alam mo, denominations and religions, sila lang naman ang gumawa ng title that this is the Lord's Prayer. Ngunit, hindi mo makita sa Bible, lalo na sa King James Bible, na nag-pray si Jesus Christ ng ganito. Prayer ito na itinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga apostles, at dapat ding gawin ng Israel, the whole Israel, because the kingdom is for them. Okay? Verse 4, and forgive us our sins. Alam mo kung nag-pray nito si Jesus Christ, naku, ayoko na. Ayoko nang maniwala kay Jesus Christ, sinner pala siya eh. Kasi tingnan mo, and forgive us our sins. Ikong prayer niya ito, ibig sabihin, makasalanan pala si Jesus Christ. Kasi humingi siya, isinali niya yung kanyang sarili sa sinasabi ditong us and forgive us. Kung siya ay nag-pray din ng ganito, at kasali siya sa us na ito, and forgive us our sins, then I will no longer read this King James Bible. Because my God, na si Jesus Christ pala ay hindi God dahil makasalanan din siya. Okay? So, the Jewish people, no, were his disciples and apostles were instructed or taught by him in this prayer na tinuturo niya sa kanila to ask forgiveness of their sins. Why? The truth is that
Bakit napaka-importante sa kanila ang humingi ng forgiveness ng kasalanan? Dahil yan ang promise ng Panginoon sa kanila. Anong promise ng Panginoon sa kanila? Ito yung promise ng Panginoon sa kanila. Itong sa 1 John 1:9, promise ng Panginoon sa kanila ito. Anong sabi doon sa 1 John 1:9? If we, the Jewish people, the son of Jacob, Israel, no? The 12 tribes of Israel. Sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our sins. That was God's promise unto them. That is why Jesus Christ told them or taught them to pray for the forgiveness of their sins, because the kingdom is at hand actually during this time. Okay? For we also forgive everyone that is indebted to us. Why? Alam mo, bakit kailangan? Bakit kailangan na kailangan mong mag-pray for your sins so that God will forgive them of their sins, and there is a need for them to forgive whoever sinned against them. Bakit kailangan yun? Kasi alam mo, hindi ma-forgive ang kanilang kasalanan kung hindi sila mag-forgive ng nagkasala sa kanila. Alam mo kung ngayon yan mangyayari sa dispensation of the grace of God, kung requirement ngayon yan sa dispensation of the grace of God na kailangan natin mag-forgive dahil upang tayo ay maligtas, ay nako, napakaraming hindi maligtas. Dahil alam ko, napakaraming members of the body of Christ na nagtatanim ng galit sa ibang mga tao na hindi sila makaforgive. But the reason for us to forgive today, because we are already forgiven. Okay? There is no, ibig sabihin, we are already forgiven, then we are required to forgive. Not for us to be saved. Kaya sa panahon ito, kung hindi ka mag-forgive, sa panahon ng dispensation of the grace of God at naligtas ka, nag-believe sa gospel of the grace of God, pag hindi ka nag-forgive, ligtas ka pa rin. Yun nga lang, mabigat ang puso mo. May dalahin ka sa sarili mo na mabigat dahil hindi ka marunong mag-forgive. But God, at this moment of time, in this dispensation of the grace of God, was appealing unto us to forgive because we are already forgiven. Tingnan mo yung contrast, no? Nung pagkabaligtad nila sa Jewish people, kailangan nila mag-forgive so that their sins will be forgiven. Tayo, na-forgive na tayo, kaya kailangan natin mag-forgive. Pero kung hindi naman tayo mag-forgive, dahil na-forgive na tayo, ligtas na tayo, hindi mawawala ating kaligtasan. But, listen to this, ikaw ang maghihirap sa sarili mo sa kakadala ng galit, ng asar, ng tawag dyan sa Ilonggo pa, dumot, ng sama ng loob sa iyong puso. So, still, it is better for us to forgive those who sinned against us. Okay? Dahil sabi niya dito, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Alam mo, during the time of Jesus Christ, evil, demons, evil, were rampant on earth during the time. Even Jesus Christ was tempted by devil. No? Kaya sa panahon nila na yon, maraming tentasyon. Sa panahon ni Jesus Christ on earth, in His earthly ministry,
mas dumami ang devil sa mundo during the time. Because they want to prove na kahit andyan si Jesus Christ sa earth during the time, marami pa ring demons, evil. Kaya tingnan mo, Peter was tempted. Judas, nagiging incarnate ni Satan. Dahil grabe ang temptation ng devil during their time. That is why Jesus Christ told them to pray, to be delivered from any temptation of evil, from evil during the time. But listen to this, Peter, hindi talaga nakaligtas during the time. But Jesus Christ protected Peter. Judas, hindi talaga nakaligtas. No? At marami pang iba sa panahon nila, ng panahon na yun ni Jesus Christ. That is why Jesus Christ prayed that His disciples and apostles will be delivered from evil, from temptation. So, tingnan mo. Balik tayo sa Matthew. Sabi dito, forgive us our debts as we forgive our debtors. Verse 14, sabi dito, bakit kailangan nila mag-forgive? Dahil sa verse 14, sinabi dito, if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, but if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, maliwanag ba mga kapatid? Anong ibig sabihin niya? So, the answer for this question of a brother, if we members of the body of Christ should pray this so-called Lord's Prayer, ang sagot ay hindi, dahil po ang prayer na ito ay para lamang sa covenanted people of God, Israel, sa kanyang mga disciples during His earthly ministry, sa kanyang mga apostol, at sa Israel na naipromise sa kanila ang kingdom na dapat na sana ay dumating na kung hindi nila nireject ang kanilang hari. Alam nyo, yung book of Matthew, chapter 5, yung chapter 5 to chapter 7 ng Matthew ay Jesus Christ during the time ay binibigyan sila ng overview, ng pananaw, kung ano yung ang kingdom, kung ano yung kanilang earthly kingdom na 1,000 years. Kung ano yung hitsura, kung ano yung mukha ng kingdom na nai-promise kay Abraham na magiging great nation sila. Okay? Yan yung Matthew chapter 5. Wala, most of the teachings dito, kagaya ng tinatawag nila na yung blessed, yung kalimutan yung tawag ng mga denominations. Kung tawag dito sa mga blessed are the poor, for they shall inherit the earth. Yan. Yan yung mga binigay ni Jesus Christ na upang makita nila kung ano yung kingdom na promise sa kanila, na ibibigay sa kanila. Yan. At pag-aralan pa natin yung iba dyan. Yung bakit yung mga kailangan tanggalin yung mata, putulin yung kamay pag nagkasala. Bakit hindi ginagawa yan ngayon? Kailan ba dapat mangyari yan? No? Yan mga importanteng tanong diyan. Scary verse din pala yan kung hindi natin maintindihan. So the answer sa nagtatanong sa atin is that hindi po natin dapat i-pray ito dahil specifically para po lamang ito sa kanilang mga Hudiyo, no, sa kanilang mga apostles na prayer na ito. At ang sagot kung itong prayer na ito, sa tanong kung ang prayer na ito ay prayer ni Jesus Christ, hindi po ito dapat
tawagin na Lord's Prayer. Ang dapat po itawag dito ay Disciples' Prayer. Dahil yung tinuruan po dito mag-pray ay yung mga disciples. Kung Gentile po kayo, hindi din po kayo dapat mag-pray nito dahil hindi po kayo mga Hudiyo. At kahit nga po Hudiyo ikaw sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, kung may rasa, may dugo ka ng Jew, kung saan galing ka man ng 12 tribes ng Israel, hindi pa rin epektibo ang prayer na ito ngayon. Dahil the prophetic program for the giving of that kingdom that they prayed in this prayer is temporarily postponed, meaning not at work. That is why, kahit Jew ka pa ngayon, kung i-pray mo ito, ay walang epekto ito sa ngayong panahon ito ng dispensation of the grace of God. Dahil hindi po ang program ng prophetic program for the kingdom that will be given to the Jewish people, hindi po yan ang program na ginagawa ng Panginoon ngayon. Ang ginagawa niyang program ngayon is the mystery program. He is creating, forming the new creature, the body of Christ, in this dispensation of the grace of God, na may sariling instructions and mga prayers po. Unang-una, kung ikaw po ay members of the church, the body of Christ, titingnan po natin sa mga prayer ni Apostol Paul. Napakaraming instruction po si Apostol Paul kung paano tayo mag-pray in this dispensation of the grace of God. But never na itinuro ni Apostol Paul na tayo ay mag-pray sa earthly kingdom na ibibigay sa atin. Never na tinuruan tayo ni Apostol Paul na mag-pray ng ganyan. Never tinuruan tayo ni Apostol Paul na mag-forgive ng mga nagkasala sa atin upang tayo ay ma-forgive ng God ng ating mga kasalanan at upang tayo ay maligtas. Never po. Kayong maghanap kung makakita po kayo kung nagturo si Apostol Paul na mag-pray tayo na dumating ang ating kingdom, kung mag-pray tayo na i-forgive ang ating mga kasalanan, na mag-forgive tayo upang i-forgive din natin mga kasalanan. Wala po tayo makikita. Bibigyan ko po kayo ng mga prayer na mga prayer ni Apostol Paul. Apostol Paul prayed for righteousness and purity of the members of the body of Christ. Philippians 1:9. Punta po tayo sa Philippians 1:9. Sabi po dito sa Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Sabi po dito, nag-pray po, tinuruan po tayo ni Apostle Paul na mag-pray po tayo ng righteousness and purity. Ito po, Ephesians chapter 1 verse 9. Sabi po dito, Philippians chapter 1 verse 9. Sabi po dito, and this I pray, sabi ni Apostle Paul, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Okay? Then, sabi niya, verse 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. So at this moment of this, and he was praying for their righteousness and purity. Colossians 1:10. Colossians 1:10. Sabi po dito, that ye might walk worthy of the being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Okay?
So, ano pa mga prayer ni Paul na itinuturo sa atin? Paul prayed for peace and unity. Yan yung mga itinuturo ni Apostol Paul sa atin. Nag-pray siya ng peace and unity, no? Para sa mga believers. Romans 15. Romans 15 verse 5. Sabi dito, now the God of patience and consolation grant you to be like that ye may with one mind and one mouth glory God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Okay? So, 2 Thessalonians 3:16. 2 Thessalonians 3:16. Ito po yung mga prayer ni Apostol Paul. And never makita natin, no, na nag-pray siya for the kingdom na darating sa atin, at never na nag-pray siya that nagturo sa atin mag-pray to forgive others so that our sins will be forgiven. Hindi po. Wala. Never po. 2 Thessalonians, now the Lord will you all. So, Apostle Paul teach us to pray for peace and unity in those verses. In Ephesians chapter 3 verse 16, no? Ephesians chapter 3 verse 16, tinuruan naman po tayo ni Apostle Paul mag-pray for strength with spiritual power. Yan naman turo ni Apostle Paul sa atin dito mag-pray. Ephesians 3 verse 16. Sabi dito, Ephesians 3 verse 16, sabi dito, that He would grant you according to the riches of His glory. Anong sabi ni Apostol Paul? Anong turo niya sa atin mag-pray? Sa Ephesians chapter 3 verse 16, na tayong mga believers ay mas strengthened with spiritual power. Ephesians 3:16. Sabi niya dito, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yan pong turo sa atin na mga prayer na dapat natin i-pray. No? Then si Apostol Paul, nagturo din sa atin mag-pray ng papasalamat sa ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam mo si Apostol Paul, nagpasalamat sa Panginoon for each and every one of us. 1:8. Romans 1:8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken or of throughout the whole world. So, yan. Tinuturuan din tayo ni Apostol Paul. Kagaya niya nag-pray at magpapasalamat tayo sa Panginoon, no? Para sa bawat isa sa atin. Verse 9, sabi niya, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Every time we pray, we should mention yung mga kilala natin, mga believers, no? And all the believers, making requests, if by any means, not at length, I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Alam mo si Apostle Paul, no?
he was praying for each believer and thanking God, no? Nagpapasalamat siya sa Diyos for each everyone na mga believer. And he longed to see them. Alam mo tayo ganito, ganyan din tayo, no? Kung meron nga lang tayong resources, no? Alam mo, ang dami nating mga kapatid, kagaya nito si Sister Jean Manos, si Brad Cali, Brother Justiniani, Attorney Bersabal Abinales, yung mga hindi taga rito, we long to see you. Gusto rin namin kayo makita in person, no? Yung mga nasa Bicol, sila Ma'am Shirley, Ma'am Victoria, no? Yung mga nasa abroad, we long to see you. Kagaya ni Paul, gusto natin magkita tayo. Kaya diyan din yung prayer ni Paul. Ngunit sana nga mangyari ang panahon na yan, no? If we have the resources. Kasi pag mangyari yon, we need much money so that we can see each other. Okay? Kaya nga siguro si Apostle Paul during his time, matagal din napunta ng Rome, no? The truth is that it was not financially. Yung problema ni Apostle Paul during the time was not financially, but actually he was hindered by Satan. Hinihinder siya ni Satan na hindi siya makapunta sa Rome to see the believers there in Rome, no? But sa atin, number one, yes, I do believe Satan is hindering also that we, members of the body of Christ in the Philippines, should meet each other, no? Secondly, our financial resources, no? Baka kulang. But if God willing, sana po meeting tayo. Lahat ng mga RD, totoong mga RD po, no? Let us pray. I-pray nyo po yan. I-pray nyo po yan. Pwede naman tayo mag-ipon. Then, tayo ng isang location na pwede po tayo mag-meet, no? Sa, sabi nitong pinakamalapit na lugar bawat isa sa atin. Pwede sa Cebu. Pwede sa Cebu. Ang Bicol, malapit na sa Cebu. Meron ng aeroplano galing sa Bicol sa Cebu. Meron namang galing sa Iloilo to Cebu, pa Manila to Cebu, no? Yun ang pinakamalapit na meeting point natin, no? O if God will bless us, if God is willing, no? Na magkita-kita po tayo before the rapture. Okay? So, Paul actually prayed for each believer. In 1 Corinthians 1:4, yan din ang sabi ni Paul. 1 Corinthians 1:4. Sabi ni Paul, sabi niya, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Okay? Marami pa po mga verses na mag-prove ng ganyan. Okay? Na Paul nagtuturo sa atin to pray for each one of us. No? Then Paul prayed that we, members of the body of Christ, would overflow with praise and thanks to God. Yan, isa sa prayer ni Apostle Paul na tinuturo sa atin. Colossians 1:12. Colossians 1:12. Colossians 1:12. Sabi po dito, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Na yun. Para na mag-overflow tayo with praise and ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Giving thanks unto the Father. 2 Corinthians 1:3. 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Ito pang verse, sabi ni Paul, for ye are yet carnal.
2 Corinthians, mali. 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Sabi dito, "Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort." Okay, Ephesians 1:3, 2 Corinthians 9:12. Yan yung mga verses na nagtuturo that Paul nagtuturo sa atin to pray na tayong mga believers would overflow with praise and thanksgiving to God. Okay? Then si Paul nagturo din sa atin mag-pray that we believers should grow in our love for others. No? Na tayong mga believers, ang ating love for others should grow. Ephesians 3:17. Ephesians 3:17. Sabi dito, "That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love." Okay? Na yung love natin to others, to our fellow believers would grow unto the unbelievers. Philippians 1:9. Philippians 1 verse 9. Sabi po dito, "And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment." Yan, yung mga verses na yan. Hindi lang yan. Nagturo din si Paul sa atin, no? Na tayong mga believers ay magkaroon ng wisdom and knowledge. We'll grow in our wisdom and knowledge sa ating Panginoon. Ephesians 1:17. Sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 17. Nabasa natin kanina. Ephesians 1:17. Sabi niya, "That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation of the knowledge of Him." Yun. Yun ang mga prayer ni Apostle Paul. Colossians 1:9. Colossians 1:9. Sabi niya dito, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." Then Apostle Paul prayed for the opportunities to minister. 1 Thessalonians 3:9-10. Alam nyo, ito maganda din ito eh. No? Isa itong pamamaraan upang ma-exercise natin ang ating faith, ang ating salvation, para ma-work out natin ang ating salvation. Isa ito sa mga dapat gawin natin, ano? To practice, to work out our salvation. Yung verse na yan, maraming hindi na misinterpreted yung verse na yan sa iba. So, 1 Thessalonians chapter 3 verse 9-10. Sabi po dito, For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sake before our God, night and day, praying exceedingly, that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith. Ito yung maganda. Ito yung isang dapat natin actually, lahat ng prayer ni Apostle Paul na itinuturo sa atin, ay pamamaraan ito to practice, to work out our own salvation. Upang ma-exercise natin yung salvation natin. Okay?
So, dito sa 1 Thessalonians 3 verse 9 to 10, very specific, sabi ni Paul, sabi niya, sa verse 10, night and day praying exceedingly, that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Upang madagdagan, upang masuplayan. Yung word perfect means to supply, no, what is lacking in your faith. Actually, the truth is, this Bible study, one of the objective is to supply what is lacking in our faith. Kung ano yung dapat nating malaman pa, na may i-work out natin ang ating salvation. Okay? So, read, kung basahin natin yung Romans to Philemon, bakit? Na yan ang instruction sa atin, members of the body of Christ. Bakit walang instruction to si Paul sa atin to pray for the kingdom and to pray for forgiveness of sins, because so that and we also should forgive those who sinned against us, so that we will be forgiven. Bakit walang ganun? Very, very simple. We must rightly divide. That prayer was only for the Jews, Christ's earthly disciples, yung mga Hudiyo, no? Kingdom disciples sa kanyang earthly ministry to the Jews. Yun lang yun, sila lang dapat mag-pray nun. Jesus Christ hindi dapat mag-pray nun. At madadowngrade ang kanyang pagkapanginoon, pagka-God, dahil malalagay ang sarili niya na makasalanan pala siya. At kailangan din niya ng forgiveness ng kanyang kasalanan. So, liwanagin natin. Yung prayer na yon should not be called Lord's Prayer. It should be called the disciples' prayer. Okay? Sana po, naging maliwanag po sa atin yan, yung prayer na yan, dahil for the longest time, naniniwala po tayo na dapat nating i-pray yan, no? Karamihan sa atin, kung galing po tayo sa family ng mga Catholics, yung mga parents po natin ay tinuturo yan. Yan yung pinakamadali nilang ituturo. Ama namin, ganyan, no? Tsaka yung iba-iba pang mga Hail Mary, ganyan ang mga prayer. Pero hindi po yan dapat natin i-pray. If you are a Gentile, hindi po natin yan dapat i-pray if we are members of the church, the body of Christ. Thank you so much. At bago po tayo mag-close, ito nga pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church dito sa Iloilo. Ang tanging church po dito na nagtuturo ng tamang gospel na makaligtas po ngayon sa panahong ito ng Dispensation of the Grace of God. Kung kayo po ay hindi paligtas, ay dapat po kayong mananampalataya that Jesus Christ ay namatay, bayad po na inyong kasalanan, siya po ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yung gospel na po na yan ay nakasulat sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 4. Yan po ang inyong dapat pananampalatayahan at hindi yun yung mga naturo sa mga denomination. Kung hindi po yan ang turo sa inyo, sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi po kayo ligtas, dahil there is only one gospel that can save a soul in this dispensation of the grace of God, and that is called the gospel of the dispensation of the grace of God. At yan po ay nilinaw ni Apostol Paul na yan ay dapat ang tao mananampalataya that Jesus Christ ay namatay, bayad ng kanyang kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dapat niyong pananampalatayahan. Magandang gabi po at good night po sa lahat. Let us pray in closing. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa kaliwanagan. Sana po ay naging maliwanag sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga hindi pa nakaunawa
kung ano po ang prayer na yan na tinatawag nila na Lord's Prayer. Sana po naging maliwanag sa amin na hindi yan Lord's Prayer dahil never na nag-pray po ang aming Panginoong Hesukristo ng ganyang prayer, kundi yan po ay kanyang turo sa kanyang mga disciples nang ito po ang mga disciples niya ay nag-request sa kanya na turuan po sila mag-pray. At yung prayer na yan, dapat po tawagin na disciples prayer at hindi po Lord's Prayer. At salamat po sa kaliwanagan na kami po ng mga members of the church, the body of Christ, ay hindi po kami dapat mag-pray ng ganyang prayer dahil yan po ay exclusively para po sa mga disciples ni Jesus Christ sa kanyang earthly ministry at sa mga Jewish people po while waiting for their kingdom to come. Sana po ay na gawa po namin ang aming trabaho sa panahong ito bilang mga ambassadors sa pamamagitan ng programa pong ito, ng Bible study po na ito, Q&A. We pray and thank you so much in Jesus Christ's name. Amen. Let us close. Thank you so much po sa lahat.